Masyadong busy si Prof. Shelo, hindi niya nababasa yung naka-flash na comment eh. Ay, ano daw? Sorry po. Ayan, Prof, ang tagal eh. Naglag ako, bigla ako nakita. Ang tagal eh. Ay, Diyos ko, day. Nakita Ito niyo pa, naman na yung top 12 senatoriables natin, di ba? So, marami pa syempre. tayong kailangan trabahuhin para ma-realize natin kung ano ba yung deserve nating gobyerno. Kasi kung yan yung tingin ng nakararaming deserve na gobyerno, marami pa tayong pagpupuyat, Christian, na gagawin na ganito. Ito Sana pa in isa. our lifetime. Isang malaking good luck. Ito pa isang comment. Sabi, Prof. Shelo Magno for Senator 2025. Again, kung nakita niyo po yung latest Pulse Asia survey, tsaka yung mga nakaraang survey na rin, pag ikinumpara niyo po si Prof. Shelo Magno doon sa mga nangunguna sa survey na yan, edi hamak na mas magagaling po sila kumpara kay Prof. Shelo Magno. Pati na puro sa mga nakaupo ngayon sa Senado, di ba? Try niyo na may compare, for instance, si Prof. Shelo, kunwari sino ba? Ay, number 1 senator, di ba? Noong 2022, si Robin Padilla. O, ano ba naman panama nitong si Prof. Shelo Magno, di ba? Hindi naman ako best actor. O, tsaka, nagsasaks lang yan. Hindi kumakanta ng ng Wonderful Tonight. Tama. O, kayo naman masyado kayong pwede ba? Tasing standard nyo eh. Hindi ako papasa. Hindi papasa yan si Prof. Shelo. Ang pangit-pangit ang resume niyan. Pag ginugel nyo. O, walang track record dyan. Sana in our lifetime, no, Christian? In our lifetime. Isang isang matinding good luck. Ang tawag dyan, aspirational. Parang parang yung 20 pesos per kilo na bigas, aspirational lang yan. Hindi mangyayari yan. Alam mo, may kaibigan ako, nakwento ko ba sa'yo? Yun nga, kasama ko siya sa advocacy group, anti-corruption sa global, and decided to run for parliament sa UK. And he won. On the basis of having a good agenda for the people. Saang bansa to? Tayo dun eh. UK. Sa UK, oo. Yeah. Naging member of parliament siya. Yeah, nakakapanalo lang niya. Hindi niya kailangan maging milyonaryo, bilyonaryo para maging miyembro ng parliament. Sa Pilipinas kasi medyo mahirap yan eh. Hahanapan ka ng pondo ng COMELEC, 'di ba, sa pagtakbo mo. Ano yan? Vicious cycle yan. Kukuhanan yun, 'di ba? Like kung pinapaliwanag yung vicious cycle eh. 'Di ba yung vicious cycle, hindi mo alam kung saan ka papasok eh. Ano ibig sabihin nun? For instance, gusto mong tumakbo kasi feeling mo hindi ko sinasabi si Prof. Shelo to. I'm speaking in general. Rhetorical to. Kunwari, ordinaryong Pilipino, alam niya meron siya talagang maitutulong pag naupo siya sa legislatura. Kunwari, House member or senador, gusto niyang tumakbo. Ang problema, paano siya tatakbo? Yung buong sistema ng eleksyon natin, napaka-favorable dun sa may pera lang. Na-imagine niyo ba kung magkano yung kailangan yung gastahin para makapag-mount ng isang credible campaign? For instance, for senator. Unang-una pa lang, baka ma-declare kayo nuisance candidate eh. Kasi hindi kayo capable to mount such a campaign nationwide, di ba? Pati ngayon pagtakbo sa council, city council, at saka sa mayor, napakalaki na rin, di ba? Depende sa populasyon. So, napaka-risky. So, magkano minimum budget to run for the Senate? Ngayon? Parang, baka mali ako eh. Kasi baka napaka-naive ng sinasabi ko. Pumapasok sa utak ko ngayon, nasa 500 million eh. Hindi. Maliit, di ba? Ay, oo, tama. Mga ganun. 500 million pesos. Kasi dati, nung siguro mga 4 electoral cycles ago, may isang tumakbo sa pagka-senador, natalo siya eh. May nakausap ako, sabi sa akin, ba't natalo to? I heard meron siyang nakakuha siya ng 20 million donation. Sabi ko, 20 million? Imagine nyo ba kung gano'ng kabilis masunog yon sa television ads lang para bombahin mo yung, kunwari, primetime TV. Kunwari, TV Patrol, 24 oras. Magmalapit na rin sa election, di ba? Bobombahin mo yun. Magkano singil sa'yo? 900? 800,000 per 30-second ad. Na hindi mo pwedeng gawin ng isang beses lang sa isang araw, sa isang linggo. You have to do it consistently, di ba? Sino nakakagawa ng time na yon? Yung mga katulad nila Villar, di ba? So, yung 20 million sunog yun. Nagbudot sa si Senator Revilla, di ba? Ang galing naman kasi. Magaling yung dance number niya, di ba? Budot, grabe sa recall. Yan, requirement yun eh, para manalo kang senador, kailangan magbudots ka. Para makaraise ka ng pondo.
Nandun ako Yeah, nung oh. estudyante ako nun sa US nung nanalo si Obama. Alam mo yung feeling na yung mga tao very involved dun sa election, donate lang sila ng $5, naka-contribute sila, lahat grassroots. Yan. Sana in our lifetime, para sa mga anak natin, mabago natin yung institutions. But then again, in reality, dito muna tayo sa labas. Pero may isa akong isang panukalang batas na pag nailusot, I don't know kasi I think more than 20 years na tong naglalanguish sa Congress, yung Political Party Development Act. 'Di ba? Yung proposed law that would strengthen our political parties, at marami sanga-sangang provisions. For instance, yung pagbabawal sa pagbalimbing, yung pagtalon-talon, 'di ba? Ng partido. Ito pala yung magandang balita Prof. Shelo, 'di ba? Doon sa mga hindi familiar sa issue ng mga viewers natin, yung BARM elections gagawin kauna-unahan next year, 2025. Pero silang provision sa kanila electoral code, bawal yung pagbalimbing. Buti pa sila. Buti pa sila. I don't know kung how strictly that will be implemented. Pero nandun yun. Tapos meron silang anti-political dynasty provision sa kanilang local governance code. Yeah, very progressive yung kanilang mga legislation. Sa atin, 'di ba? Nasa 1987 Constitution 'yan, hanggang ngayon di na operationalized. Obviously, dahil nire-reflect yung composition ng Kongreso, 'di ba? Pero kung magiging optimistic tayo, Prof. Shelo, yung SK Reform Act natin, nailusot yun, 'di ba? Anti-political dynasty provision. Ang hindi lang mailusot talaga yung sa national. Oo. Baka matinding mobilisasyon. In fact, may isang provision sa sa batas natin, yung People's Initiative, na hindi pa natin natetest, 'di ba? We can do a People's Initiative para sa anti-dynasty law and political party reform. Pero magastos din 'yan kasi nga yung Congress nga natin magkano ginagastos sa People's Initiative for charter change, 'di ba? At saka, 'di ba, mas 'di ba yung huling pinush nila nilang People's Initiative, sa dami ng pwede mong palitan sa konstitusyon. Ang sinusulong nila yung ano ba yan? Joint voting. Oo. Para pag nag-joint voting na, doon na ipapasok yung mga ibang pang self-interest nilang provision. Ibig sabihin, ganun pala kapamilya ng mga tao talaga, no? Sa ganung napaka-technical na issue sa pagbabago ng ating konstitusyon, no? Uy, wala pa tayong session dyan, sa charter change. Hindi pa yan tapos. So, medyo ipila mo. Medyo tahimik yata Pagbalik nila.